Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yung mga panlilin lang nitong mga kalaban ni BP Sara, lalo na po itong mga congressman at mga kaalyado nila na nagsasabi po na guilty raw po si BP Sara dahil nagdemanda si Mans Carpio. Hindi, no? Alam niyo, ang kalaban natin ngayon, hindi na po yung yung kung ano yung ginagawa o ano yung pati po yung mga haka-haka nila. Kinakailangan na rin po nating sagutin yung mga hinayups, no? Antitindi na po, imagination na po. Sa totoo lang po, ang kalaban na po natin, pati po imagination. Kinakailangan na po natin sagutin. Guilty na raw po si BP Sara dahil nagdemanda si Mans Carpio. Okay, pag-usapan din po natin, ito pong DOJ, aminado, nag-press conference pa. Doon pa kayo nag-press conference, ha? Dumayo pa kayo ng press conference dyan sa Czech Republic para i-announce na wala na ron si Saldico at hindi nyo alam kung nasaan. Alam nyo, ito pong pagtatakip na ginagawa nyo sa pagkakamali ng announcement na nadakip si Saldico, tigilan nyo na po. Kasi hanggat nariyan po kayo, magkano ba hotel? Pera po ng taong bayan na naman, lintik kayo. Muwi na kayo lahat, DOJ, wala naman po kayong nahihita dyan. Oh. Sa totoo lang, ano bang ginagawa nyo pa riyan? Umuwi na kayo. Hindi nyo na mauwi hindi nyo nga nakita si Saldico. Paano nyo mauwi yung tao na hindi nyo man lang nakita? Yan po ang mga pag-uusapan natin. Iisa-isahin po natin. Para po sa kaalaman ng lahat. No? Ngayon. Hindi po natin maintindihan lahat po ng ginagawa ng gobyerno to, pagtatakip, ginagawa po ng gobyernong ito ay panlilin lang na po eh. Maglingkod na lang po tayo lahat. Umuwi kayo rito ng DOJ. Sampahan ninyo ng reklamo lahat na magnanakaw sa flood control para magkaroon kayo ng silbi. Wala po kayong silbi dyan. Binabayaran po namin pang hotel ninyo. Binabayaran namin ang pag-iikot ninyo sa Europe. Balak nyo pang kayo humanting. Ano ba otoridad nyo para mang-hunting dyan sa Europe? Umuwi na po kayo dito. Sayang po gastos ng pamahalaan. Yan lang ang nahita namin. Press conference para sabihin na wala si Saldico hindi hawak si Saldico ng Czech Republic. Kaya na po sana na. Paulit-ulit ako rito, araw-arawin ko. Tinawagan nyo na lang sana yung ating pong mga ambassador dyan sa Czech Republic. Nakatipid pa tayo. O kaya, mas makakatipid tayo. Total, parang sinasabi nyo na walang silbi. Di ba? Pinalalabas ninyo na walang silbi yung ating ambassador. Pauwiin nyo na rin po yung buong ambassador natin dyan. Yung sa Philippine Embassy po, kung may Philippine Embassy man dyan sa Prague o sa Prague, Czech Republic, pauwiin nyo na po. Kasi wala naman palang silbi sa Pilipinas. Ano pang ginagawa nila dyan kung simpleng aalamin lang? Alam nyo, lahat po yan pagtatakip. Sinabi na po ni Harry Roque na nakausap niya si Saldico, hindi na aresto, hindi nakulong si Saldico sa Czech Republic o sa Czech Republic nga, sa Prague. Hindi po siya nakulong. Oh. Ano pa po ang kinakailangan ninyong gawin para umuwi lang kayo? Wala po kayong silbi dyan. Uwi na. Sayang po, mahal po ang hotel. Hindi naman po Vietnam yan na 1,000 lang ang hotel. Mahal po dyan. Euro yan. Uwi na kayo. Wala kayong silbi dyan. Kung yung ngayon, dahil napahiya po sila kay Harry Roque,
Pahiya po sila kay Harry Roque. Anong ginawa nila ngayon? Sinampahan ng panibagong kaso si Roque. Ah. Lahat po ng mga walang silbing yung Philippine Embassy, kung may embassy dyan, at hindi mai-report kung totoo ba na kinakailangan pa may pumuntang DOJ. Ngayon lang po ako nakakita, i-report nyo lang, totoo ba? Ganun din alam po ninyo yung ginawa ninyo, ayaw nyo pong mapahiya si BBM na in-announce na nahuli at na-detain si Saldico. Ayaw nyo pong mapahiya. Gumawa po kayo ng paraan na kunwari, yung DOJ team, eto yung kaya kayo umalis makikipag-ugnayan kayo sa SEC authority para maiuwi si Saldico. Ngayon, anong binabalita nyo sa amin? Hindi na nila hawak si Saldico. Hindi nyo alam. Siyempre, may mga palabas pa kayo na hindi sinasabi kasi kung ano-ano, bakit hindi sinasabi? Umuwi na kayo. Sayang ang pang-hotel. Lahat po yan, pahiyang-pahiya na po ang alam nyo sa kapapaikot nyo, lalo pa po kayong napapahiya, Mr. President. Yung mga pagpapaikot, hindi na po pumapayag, miski po yung mga mainstream media na nakikinig kay Anticler, hindi na po mapaniwalaan Dinidefine nyo na, may sarili na kayong dictionary ayon kay Pulong. Meron kayong sariling bangag dictionary. Pag nahuli daw, hindi na aresto. Puta, pag nakulong, nagbakasyon? Nakakatawa na. Grabe na po. Wala na nga, sa totoo lang po, halos wala na pong nagagawa tong gobyerno natin. Wala pong maipakita. Panay pangako, 4 years na. Nangangako pa rin. Nangangako pa rin ang pabahay. Magpapatayo tayo. Hindi. Alam niyo po, ika-4 na taon nyo na. Dapat ngayon, panay inauguration na. Panay mga ribbon cutting na magagamit na yung mga pinatayo nyo. Hanggang ngayon po, nangangako pa rin ng pabahay. Nangangako pa rin ng itutuloy yung mga gagawa ng mga infrastructure project. Hanggang ngayon, nangangako pa rin. Okay. Kaya DOJ, wala po kayong magagawa dyan. Hindi nyo po kontrolado yan. Napapahiya lang po kayo dahil sa mga SEC authority. Napapahiya lang kayo dahil baka matuklasan pa naming lahat na wala naman talagang nahuli at napakulong. Punta na po tayo rito sa alam niyo may bag ito po, may nakakainis kasi wala na pong katotoran Alam niyo 'yon? Lahat po ng mga pro Marcos, mapa media, mapa vlogger, alam niyo po ang gawin ninyo, ipagmalaki niyo naman kung ano po yung nagagawa ni Pangulong Marcos. Panay na lang kayo atake. Sinampahan nyo na impeachment si BP Sara, nakakulong na si Tatay Digong, atake pa rin non-stop. Inaatake nyo pa rin. Nakakulong na si Digong, siya pa rin na may kasalanan ng mga nangyayari sa Pilipinas. Kung kayo pakikinggan, ang may kasalanan na nagaganap ngayon 2026, ang paghihirap ng mga Pilipino ngayon, si Digong pa rin may kasalanan na matagal na 1 taon na mahigit nakakulong doon sa The Hague, Netherlands. Kung pakikinggan nyo po, walang panama kay BP Sara, lahat ng mga ninakaw ng mga trilyon po, 805 billion ang sinasabi po ng 18 ex-soldiers.
805 billion ang ipinamahagi nila. So, ibig sabihin, 850 billion, 805 billion, yan po yung mga ninakaw kung saan-saan. Malaki po dyan, galing po sa flood control project. 805 billion po ang ninakaw. Pero kung pakikinggan nyo po itong mga congressman, mas malaki pa ang ninakaw ni BP Sara. Tignan nyo po yung kwentuhan natin. Nagsimula po tayo sa impeachment. Ang nirereklamo po kay BP Sara, nasaan yung ninakaw niya. Hindi po nila masabing ninakaw. Ang sinasabi po nila, hindi maipaliwanag yung 125 na kalaunan naging 650 million. Million lang po, million. So nagsimula po impeach si BP Sara dahil ipinahihiwatig. Wala nagsasabing ninakaw ni BP Sara hanggang ngayon. Ipinahihiwatig na magnanakaw si BP Sara ng 600 million. Wala pa pong 1 billion. Ngayon po, nung sila po ay nag-hearing po sila. Ano po sabi ni miyembro nila, Rufus Rodriguez? Ito ay fishing expedition. Aba, may fishing expedition. Ngayon po, bilyon na po. Ang confidential fund po na ninakaw di umano ni BP Sara, wala pa pong 1 billion. Pero ang binibintang na ngayon, 6 billion. Saan galing yung 6 billion? Trillanes, pasok! Yang mga billion-billion na yan ay galing yan sa mga drug lord. Putya, sabi ng drug lord. Sabi mo, drug lord, magkano ba yung sinabi niyang binigay kay BP Sara? 20 million? 10 million? Million lang din eh. So, million po yung tignan nyo kung may logic pa sila, atakihin na natin yung logic ng mga tokmol na to. Walang logic yung binibintang nyo kay BP Sara. Million yung confidential fund. Sabi ng COA, meron kang dapat isoli. Meron pong disallowance, notice of disallowance, 73 million. 73 ba o 78? Dalawa lang, pakisagot lang po. Kung 73 million o 78 million, yung notice of disallowance. So, ibig sabihin mga kapatid, ang posibleng ninakaw lang ni BP Sara ayon sa COA. Kasi hindi nila matawag na ninakaw eh. Pagbigyan na natin yung logic nila, gusto nilang palabasin na magnanakaw si BP Sara. Matagal na natin sinasabi yan. Kung magnanakaw si BP Sara, bakit walang dineliver na maleta? Walang testigo na nagsasabi na nag-deliver ng maleta. Kung talaga magnanakaw, bakit walang mansion sa Forbes Park? Kung talaga magnanakaw, bakit walang jet? Bakit walang helicopter? Bakit walang luxury cars? 'Di ba? Hindi nila masagot yan. Ito na naman ngayon sila. Ang ninakaw, ayon sa logic nila, magnanakaw si BP Sara kasi may notice of disallowance. 'Di ba? Nag-i-evolve po lahat ng ninakaw ni BP Sara diyan po sa confidential fund. Paulit-ulit po yan, confidential fund, magnanakaw, confidential fund. Pati po si Lola Mercado, na ngayon po ay binigyan po na commissioner na ngayon. Ang sinabi niya, binigyan po kami ng sobre. Alam niyo po ba yung gaano pinakikita yung sobre? Hindi po ganyan kalaking sobre. Sobre po na normal. Magkano po mailalagay doon sa sobre na yun? Palagay na natin totoo yun. Malaki na siguro 100,000 doon. Pero akala mo kung pag-usapan nila kung magnanakaw si BP Sara. Ngayon, it doesn't add up. Ngayon, ang binibintang ng Ilong Neridon, ang binibintang ng Saban ni Dilima, ang binibintang ni Tabingi, ang utak, ang binibintang ng ngipin ni Shell Jokno, billion-billion na. Wala namang billion. Yung buong budget ng
Office of the Vice President, wala pa pong bilyon eh. Pagsama-samahin nyo na po lahat po ng budget ng Office of the Vice President, ibig sabihin, ninakaw na lahat. Wala nang libreng sakay, wala nang libre tanim-tanim, wala nang negosyo taday. Ninakaw na lahat. Ganun nakasakim si BP Sara. Hindi pa po aabot dyan sa mga sinasabi nilang bilyon-bilyon. Wala nga pong bilyon yung budget ni BP Sara, di ba? Ginigipit nga siya. Saan po kukuha ng nanakawin si BP Sara? Ang binibintang nyo, milyon, confidential fund, milyon lang po eh. Milyon lang po ang confidential fund. Saan po kukuha ngayon ng bilyon? Ngayon ang binibintang nyo na lahat, bilyon na ninakaw bigla. Hindi po nyo dinidirekta. Ayon sa AMLAC, bilyon ang transaction. Ha, bakit wala yan sa salin? Ano meaning nun? Ninakaw ni BP Sara, bilyon? Wala pang ang bilyon ng budget niya eh. Tignan nyo anong logic. Putak. Paano na nakawan ng bilyon? Wala nga bilyon ng budget. Teka lang ha. OBP budget. How much? $889 billion lang. Palagay nyo na 1 billion sa isang taon ang budget niya. 4 billion lang yun kasi wala, pang-4 na taon pa lang. 4 billion na budget. Ano ba yung sinisigaw ngayon ni Redon? Ilang billion yung sinisigaw ni Redon? Ang sinisigaw ni Redon ay ilang billion? 6 point something billion. Saan kukuha ng 6 billion? Kung ang naging budget niya mula na nagsimula pa siya, wala pang 4 billion. Given niya, walang pinasweldo si BP Sara. Lahat ng mga tauhan niya, ghost employee. Wala siyang tauhan. Lahat, kinain niya. Lahat, binulsa niya. Saan kukuha ng bilyon? Pasok ka Trillanes. Kinakailangan may paliwanag yung bilyon. Ano sinabi ni Trillanes? Magkano raw na kabuoang binigay ng mga drug lord? Magkano ang kinuwang budget? Wala na po tayong usapin ng confidential fund. Lahat na ninakaw na ni BP Sara. Patulan natin yung logic nila. Papakita ko sa inyo na illogical yung mga pinagsabi ng mga to. Lahat na ninakaw na ni BP Sara. 889 million lang po ang budget ng OBP kada taon. Wala pang 1 billion. Palagay na natin 1 billion para maano. 4 billion pa lang po ang budget. Saan kukuha ng 6 billion? Saan kukuha ng 7 billion? Papasukin natin si Trillanes kasi nagbigay daw yung mga kay BP Sara. From drug lord, magkano raw po yung drug lord na pera na nabigay kay BP Sara? Okay. Ito po buong pamilya na ni BP Sara, kasama si Duterte, kasama po si Pulong, kasama si Kitty, pati si Kitty sinama na. 181.65 million lang. So wala pa pong 4 billion. Lahat-lahat, kasama na lahat. Wala nang pinasweldo si BP Sara. Wala na po. Saan po nang galing yung 7 billion? Gusto nyo sabihin, may pera 7 billion. Saan po galing? Lahat na po ng budget, ninakaw na lahat. Sa logic nila. Lahat na nang napunta sa pamilya Duterte. Magkano lang yung napunta dyan kay BP Sara? Diba? 181 million galing na kay Trillanes. 181 million binigay sa pamilya Duterte. So, kung kay Sara Duterte dyan, ang alam ko, wala pang 20 million. So lahat na binigay na kay Sara Duterte, sa kanya na lahat, pati yung kay Digong, pati yung kay Kitty, pati yung kay Bansenya, napunta na lahat, 181. I-add mo rin sa lahat na ng budget mula na nagsimula. Wala pa rin pong 4 billion.
Saan kukuha si BP Sara na 7 billion? Nilalakihan niyo. Kung tunay pong transaksyon, saan pa po napunta yan? Di ba? Eto po, si Trillanes na po ito nagsabi, 181 million lang po yung nabigay niya sa buong pamilya ng Duterte mula po sa drug lords. Saan pa po kukuha para mag-add up dyan sa sinasabi niyong bilyonarya si BP Sara? Lahat na po, hindi lang po confidential fund. I-add nyo na lahat. Ninakaw niya na lahat ng budget ng DepEd. Hindi pa rin po aabot sa binibintang nyong bilyon-bilyon. Sino ba magpapatunay niyan? Si BP Sara ba? Dapat na magpatunay? Ayaw nyo kasi makinig sa katwiran. Ang transaksyon, hindi po yan pera ng Vice President. Transaksyon po yan. Transaksyon. So pagbigyan na nga natin, bilyon na ang pera ni BP Sara. Saan galing? Pati drug lord, sinama na natin. Hindi pa rin po umabot sa sinasabi niyong bilyon. Patunayan nyo ngayon, kayo na magpatunay, kayo nag-aakusa na may bilyon pong ganyang kalaking pera. Saan po nagmula? Okay. Isa-isahin po natin, punto per punto, sagutin natin itong mga tukmol. May statement po si BP Sara. Kinokomment niya po yung mga sundalo na dyan po sa may yung 79th Infantry Battalion of the Philippine Army under Lieutenant Colonel Eric Alfonso, dyan po sa combat operation na naganap po dyan. Sana nga ba naganap yan? Wala rito eh. Alam nyo na yan, yung 19 na kasama po yung estudyante ng UP. Okay. Ngayon, pinupunalala rito, feeling commander-in-chief daw po si Sara Duterte. Civilian naman siya. Civilian naman lang siya. May command authority ka sa AFP, Sara. Di ba? Ganito po yan, lahat po hinihimayin po nila, lahat po ng mga sinasabi ni BP Sara. Yung sinabi po ni BP Sara na hindi niya maatim na pumirma sa national budget, kaya siya nag-resign. Sinasabi nila, bakit? May pirma ka ba ron? Pinaliwanag na po ng mahuhusay na tao, napipirma po si BP Sara sa budget dahil hihingi siya ng budget. Hindi niya po maatim na yung hinihingi niyang budget, alam niya na may cut kung si Martin at saka si Saldico. Ngayon, ginawan po nila ng issue na feeling naman ni BP Sara, presidente siya. Pipirma sa national budget. Ito po, minasama na naman nila to. Ito pong salita na, under my leadership, we recognize the sacrifices you make in service to the nation. May this accomplishment continue. Yung under my leadership, binanata na naman nila si BP Sara. Sinabi na naman nila, under your leadership, feeling presidente ka? Commander-in-chief ka ba? Under mo ba yung mga sundalo? Okay. Pag yan lang po yung kinuha nyo, yung under my leadership, feeling nga, mahilig sila sa ganyan eh. Yung ikakatkong. Kaya nga po narito tayo, sasagutin po natin lahat po ng mga panlilin lang ng mga to. Hindi po claim ni BP Sara na siya ang commander-in-chief. Hindi po niya claim na siya ay presidente. Yung kahulugan po ng under my leadership, ano ang tinutukoy niya? Makikita niyo po yan sa unang talata ng kanyang unang pahayag. Ito po ang sinasabi ni BP Sara. Statement. Ang susunod po, ito. On behalf of the Office of the Vice President,
Hindi po niya sinabi on behalf of the Filipino people, on behalf of the office of the Vice President. So ano po yung tinutukoy niya na under my leadership? Doon niyo po makikita yon, on behalf of office of the Vice President. Siya po ay nagsasalita para sa opisina ng Vice President. Kaya pag sinabi niyang under my leadership, ano po yung leadership na tinutukoy niya? Sa ilalim ng aking pamumuno sa office of the Vice President. Pati po salitaan ngayon, kinakailangan ito-twist. Wala na pong makita talaga na ebidensya ng pagnanakaw kay BP Sara. Ito-twist na lang yung mga salita para mabanatan. Under my leadership, pinulahan. Akala mo naman siya yung presidente. Under my leadership, sa ilalim ng kanyang pamumuno, sa opisina ng Vice President, kakahulugan nyo na naman, atat na maging Pangulo. Hindi po si BP Sara ang atat na maging Pangulo. Kami po ang atat ng mapalitan yung Pangulo. Kaya inip na kami sa 2028. Ite-twist nyo na naman to, di ba? Ang sinasabi ko po, inip na kami sa 2028 dahil atat na kaming mapalitan ng Pangulo ng matino. Okay. Eto pa isa. Babanatan po nila yung ginagawa naman ng mga Duterte. Dalawang korte, dalawang ahensya, iisa ang itinatago. Ito po ang kanilang habang ang taong bayan ay naghanap ng katotohanan, malinaw ang galaw. Si Sara Duterte nasa Supreme Court of the Philippines. Ang kanyang asawa si Meneses Carpio nasa mababang hukuman. Maganda ko po, ipakita ko po sa inyo itong ano. Gumawa sila na napakagandang graphics. Ito po. Ganito po nila binabanatan tong si Sara Duterte. Dalawang korte, dalawang ahensya, isa tinatago. Okay, sabi rito, si BP Sara tumakbo raw sa Korte Suprema. Si Mans Carpio naman, tumakbo naman daw sa lower court. May ibang korte, isang layunin, harangin ang paglabas ng katotohanan. Tandaan nyo po yan, ha? Kaya daw tumatakbo si BP Sara sa Supreme Court at si Mans Carpio naman ay tumatakbo sa lower court sa Quezon City para harangin ang paglalabas ng katotohanan. Okay. At ano po ang pilit pinipigilan? Ito raw po, Anti-Money Laundering at Bureau of Internal Revenue. So, ang tanong po nila, kung walang tinatago, bakit kailangang pigilan ang AMLAC records? Okay. Dito naman, kung maayos ang kita, bakit kailangang ilayo ang BIR record sa publiko? Yan. Hindi ito simpleng legal na maneuver. Ito ay isang malaliman. Teka, hindi rin nakikita. Malinaw na. Ayan, yun lang pala, hindi ko ilalapit. Hindi ito simpleng legal na maneuver. Ito ay isang malinaw na estratehiya. Itago ang pinanggalingan ng pera, itago ang laki ng yaman, itago ang katotohanan. Habang sila ay tumatakbo sa iba't ibang korte, iisa lang ang hinahabol ng taong bayan. Saan galing ang bilyon at bakit kay kailangang itago? Ayan. 'Di ba? Ang ganda nila na magpaliwanag, no? Talagang handang-handa, no? So, sagutin po natin 'yang isa-isa. Narito po tayo para lahat po ng propaganda ng mga kalaban ni BP Sara, sasagutin po natin. Okay, magkaiba raw yung korte. Tama yun. Ano raw ang layunin nila? Para pigilan, harangin ang paglabas ng katotohanan. Okay. Tanong po, lumapit ba si BP Sara sa Supreme Court?
Opo. Ang purpose niya ba para paglapit sa Supreme Court ay para mapigilan tong hearing? Opo. Eto ngayon ang tanong. Naglabas po ba ang Supreme Court na sinabi, TRO, Temporary Restraining Order, sa House Committee na huwag kayong mag-hearing? Hindi po. Hindi naglabas ang TRO. So ano nangyari? Tuloy ang hearing? Tuloy ang hearing. Tuloy palang hearing. So sa madaling salita, may pagtatangka si BP Sara na harangin dahil illegal eh. Fishing expedition eh. 'Di ba? Pero hindi po nagpasya yung Supreme Court. Dito po tayo sa katotohanan. Iba po yung purpose eh. Ang purpose ni BP Sara, wag mag-hearing. Nag-hearing po sila eh. Napigilan ba ang katotohanan? Ang tanong, napigilan ba sila sa pag-hearing? Hindi po. Hindi pala napigilan eh. Ano yung sinasabi niyong pinipigilan ng paglabas ng katotohanan? Ito naman, ganun din po kay Carpio. Teka lang. Iinom lang ako. Papanatan natin yan. Makainom lang tayo. Okay, another tanong. Nung nag-hearing ba sila, may pumigil na korte sa kanilang hearing? Wala po. Ibig sabihin, si Madriaga na ilabas ba nila? Yung sabi nila before hearing, meron kaming testigo, alam niya lahat, marami. May mga dokumento, marami siyang picture, marami. Naku, malalantad na si BP Sara. May pumigil po ba na magsalita, basahin yung kanyang sinumpaang salaysay? May pumigil ba kay Madriaga? Wala. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Lahat ng paratang niya nasabi. Lahat ng paratang. So sa madaling salita, kung natutuloy nyo naman yung hearing, sa logic ninyo, dapat napapalabas nyo ang katotohanan. Kayo po ang magpapalabas ng katotohanan, hindi po si BP Sara. Kayo nagbibintang eh. Di ba? Kayo nagsasabi na meron kayong ebidensya na gusto. Ngayon, tanong. Nagpalabas ba sila ng subpoena decosticatum tecum? Nagpalabas sila. Dumating ba yung mga papeles mula sa subpoena? Dumating. Lahat ng papeles, SALN, dumating. BIR, dumating. AMLAC, dumating. Nasuri nila, nasuri. Walang nakapigil. Ang tanong ngayon, ano na ngayon ang katotohanan? Nag-imbita pa nga kayo ng Trillanes eh. Nagsabi pa na nagbigay yung drug lord. So kung pakikinggan po namin kayo, ganito po. Kung pakikinggan namin kayo, ayon sa mga kwenta ninyo, si BP Sara ay magnanakaw. Ninakaw niya ang confidential fund. So ang confidential fund, 650 million sa more or less. Lahat na po ng confidential fund ni BP Sara. Wala kayong binibintang na ninakaw ni BP Sara yung mga legal. Ninakaw niya yung mga taday na yan. Negosyo taday. Ninakaw niya yan. Libreng sakay, ninakaw. Wala kayong bintang na ganun. Confidential fund. So lahat na. Mabait ako eh. Ipagpalagay na natin na lahat po yan ay ninakaw. Okay. Ni BP Sara, 650 million ang ninakaw. Di ba? O wag na yan. Lahat na ng budget ng DepEd ninakaw. Kulang-kulang 4 billion. Idagdag nyo na yung sinabi ni Trillanes. Nagbigay
ng 181 million yung drug lord money. Nagbigay ng 181 million. Walang pumigil kay Trillanes na magbintang yan. So magkano na? Kulang-kulang 4 billion pa rin. Lumalabas po sa gusto nyong palabasin na mayroon po inuulit-ulit nyo na 6.7 billion ang transaksyon na gusto nyong palabasin na ninakaw din ni BP Sara. Hindi maipaliwanag na nasa inyo na po ang lahat ng papeles para po ipaliwanag na si BP Sara ay magnanakaw ng bilyon. Naipaliwanag nyo ba? Hindi nyo naipaliwanag kahit may papeles na kayo. Kung ako po judge at hindi mo maipaliwanag kung ano ninakaw, dismiss na yan. Lahat na sinabpi na ninyo. Hindi nyo pa rin mapagbintangan kung magkano ang totoong ninakaw. Kanino kasalanan yan kung wala kayong maibinta? Figure nga, hindi nyo malaman kung magkano talaga ninakaw. Kasi kahit na po idagdag nyo pa lahat ng budget ng OBP, idagdag nyo pa rin po lahat ng budget ng hindi pala budget, yung binigay daw di umano ng drug lord, hindi pa rin po aabot ng 4 billion. Saan po nanggaling yung 7 billion, 6 na billion? Saan po galing? Kayo po magpaliwanag, nasa papel nyo na po yan lahat eh. Kung hindi nyo kayang paliwanag, wala pong kaso. Hawak nyo na lahat ng ebidensya eh. Okay. Baka sabihin nyo naman, si Badong nag-iimbento lang din to. Hindi po ako nag-iimbento, nagbabasa po tayo. Saan daw galing ang bilyon at bakit kailangang itago? Ano pa bang tinatago? Kaya po nagdemanda si Mans Castro kasi nilalantad nyo nga. Bakit ang tanong nyo, bakit daw kinakailangan itago yung bilyon? Asan po pa ang tinatago pa? Nilantad nyo na nga lahat. May tinatago pa po ba? Ayaw nga po ng pamilya Duterte na ilantad yan. Kayo na nga naglantad. Ayaw po ni Mans Carpio, ayaw po ni BP Sara, ayaw po ng mga Duterte na ilantad po yung mga bank account nila. Sino po naglantad? Kayo. Kaya nga kayo may kaso kay Mans Carpio. Ngayon, bakit kayo nagtatanong na saan galing ang bilyon at bakit kailangan itago? Nasa inyo na lahat ng papeles. Lahat po ng mga papeles nyo, wala pa rin kayong makitang ikakaso kay BP Sara. Wala pa rin po kayong nasasabi na magkano talaga yung ninakaw ni BP Sara. Ganun pa rin. Nung nagsimula po to, ang bintang ninyo kay BP Sara, bago nyo makuha yung mga papeles, ang binibintang nyo kay BP Sara, may unexplained wealth. Hanggang ngayon, unexplained pa rin, may dokumento na kayo. Kasi hindi naman po unexplained wealth yan. Di ba? Okay. Ito po ang sinasabi ni Terry Redon. Kailangan po sagutin po natin punto per punto yung ilong ni Redon. Taas ang sinagot ni Bicol Party List Representative Terry Redon, si Attorney Mans Carpio, asawa ni BP Sara, kaugnay ng ulat ng pagsasampa nito ng kaso hinggil sa demonyo'y paglabag sa Anti-Money Laundering Law at Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Sa isang pahayag nitong linggo, Abril 26, sinabi ni Redon na hindi direktang pinabulaanan ni Carpio ang 6.77 billion transaksyon na tinutukoy ng Anti-Money Laundering Act sa gitna ng mga pagdinig para sa impeachment. Idinagdag ng kongresista na pangunahing issue ay kung tugma ba o ang mga transaksyon ito at direct dineklarang yaman at kita ni BP Sara.
Saan nang galing ang bilyon at paano ito papaliwanag laban sa deklarang yaman at kita? Eto tignan nyo Ikaw ang nagbibintang na mayroong yaman si BP Sara na 6.7 billion. Ikaw ang nagbibintang yan Hindi naman po sinabi ni BP Sara, meron kami 6.7 billion. Ikaw ang nagbibintang. Redon. Kayo ang nagbibintang. Tapos, sasabihin ninyo, saan nang galing yung bilyon na pera ni BP Sara? Paano ipapaliwanag yan ni BP Sara? Wala nga siyang dinideklarang bilyon. Ang diniklarang pera ni BP Sara, 88 million yung sasalin. Kung ano po yung nasasalin, yung po yung dinideklarang yaman niya. So kung tatanungin mo si BP Sara, pagdating po sa korte, sa Senado, saan niya nakuha yung 88 million, mapapaliwanag niya. Pero ang tinatanong mo, saan galing yung billion na yun, 6.7 billion? Bakit sasagutin niya ni BP Sara? Wala naman siyang sinasabing meron, bilyonaryo siya. Nakukuha niyo po yung logic nila? Pagbibintangan kita, ipaliwanag mo yung bintang ko. Pinagbibintangan mo siya ng haka-haka tapos gusto mo ipaliwanag niya yung bintang mo. Alam nga namang ipaliwanag ni BP Sara kung saan mo nakuha yung numero. Kayo po yung nagsabi na may 6.7 billion. Ayon sa AMLAC, kayo nagsabi. Bakit si BP Sara magpapaliwanag? Ikaw ang magpaliwanag. Saan yung 6.7 billion na yan? Nasaan yung bangko na yan na naglalaman ng 6.7 billion? Pakita mo, halimbawa, BDO, meron siyang 2 billion. BPI, meron siyang 5 billion. Ganun po ang pagpapakita. Kayo. Kasi kayo nagbibintang. Pinagbintangan mo na may billion sila. Ipaliwanag mo ngayon kung paano ka nagkaroon ng billion. Sabihin ko, kailan ko po sinabi na may billion ako? Wala po akong sinasabing billion ako. 88, kung ano po nakalagay sa salin ko, yan po ang aking kayamanan. Bakit ko po ipapaliwanag yung binibintang mo? Kung sino nagbintang siya magpaliwanag. Kung sinasabi niyong may bilyon si BP Sara, ipakita niyo. Hawak niyo na lahat Sasabihin niyo naman, galing sa AMLAC yan Huwag niyong lokohin ang mga tao. Tinanong ni Tinyo yan Huwag niyo niloloko mga tao. Yung 6.77 billion na yan, hindi po sinabi ng AMLAC na pera yan ng mga Duterte. Huwag niyo niloloko yung mga tao. Ikaw ang nag-conclude niyan. Tapos itatanong mo ngayon. Nakita niyo yung ginagawa nila rin doon? Meron silang 6.7 billion na pera. San galing yun? Sino may sabing meron kaming perang gano'n? Ikaw magpaliwanag na. Ikaw magpatunay. Ikaw nag-aakusa, kami magpapatunay na may pera kaming ganyan. Hindi mo maipaliwanag. So, totoo tong ganun po yung logic nila Ipaliwanag mo, BP Sara, kung saan mo nakuha yung bilyon-bilyon mong pera. Pag hindi mo yan mapaliwanag, talagang magnanakaw ka. Ano po ang sinabi ni BP Sara? Ito ang aking pera, yung nasa salin. Bawal nga ilabas yung salin, pero nilabas nyo na rin. Kung nilabas po ninyo yung salin, ano nakalagay doon sa salin? Yun po ang diniklara ni BP Sarang yaman niya. Tatanungin niyo siya, saan galing tong 6.7 billion na pera na to? Bakit hindi mo diniklara sa salin?
Wala akong dinideklaran bilyon kasi wala naman akong bilyon. Ngayon, kung inaakusahan nyo akong bilyonarya ko, kayo magpatunay. Asan yun sa bangko ko? Saang bangko nakalagay yung 6 billion? Kaya ka nga namin tinatanong dahil hindi namin alam. Putang na. Hindi nyo pala alam yung binibintang nyo. Kung ako judge, asan yung patunay mo na may 6.77 billion si BP Sara? Judge, ito po nakalagay sa transaction. Redon, wala ka na maluloko sa transaction. Lahat na ng tao ngayon, alam na pag yung transaction, hindi yun ibig sabihin pera mo yan. Transaction nga eh. Parang yung ahente ng house and lot, nakabenta siya ang halaga ng bawat isang condo unit ay 6 million. Nakabenta siya ng 10. Magkano ang transaction niya? 60 million. Eh kung 20% lang ang kanya, yun lang po yung pera niya. Hindi po yung 60 million. Transaction lang yung 60 million. Alam po yan ng lahat ng tao. Na pag may negosyo ka, hindi yung transaction, hindi mo pera yan. Hindi tugma sa salin. Natural, hindi tugma sa salin. Yung ahente ba na nakapagbenta ng 10 condominium, nagkakahalaga 6 million po ang isa. Nagkakahalaga ng 10 million, 10, 60 million. 60 million po ba ang kinita niya? Hindi. Magkano kinita niya? 20%. Palagay mo na. O din kinita niya 12 million. Yun lang po ang kanyang kinita. Hindi po yung buong transaksyon. Sa SALN po, ang ilalagay mo lang yung kinita mo. Kaya ikaw rin doon ang dapat magpaliwanag niyan, hindi si BP Sara. O, punta tayo rito sa isang nagmarunong. Si Ronald Llamas. Tama sila eh. Tama daw. Dahil sinampahan ni Manscarpio ng kaso sina Representative Shell Percy for divulging his BP Sara's bank records, inamin rin lang totoo ang mga bank transactions. Never nilang tinanggi na hindi totoo. So dahil nagsampa ng kaso si Manscarpio, guilty na si BP Sara ayon dito kay Ronald Llamas. Ronald Llamas, ang pangit ng katwiran mo. Porkit nagsampa na reklamo, guilty na. Kaya nga nagsampa na reklamo dahil niloloko niyo yung tao. Alam niyo, matatalino kayong tao eh. Matatalino po kayo, pero wag niyong lukuhin yung mga Pilipino. Panay-panlilin lang po ang ginagawa sa atin ng mga tokmol na to. Nililin lang tayo sa salita. Nahuli pero okay. Sabay ngayon na sabi ni Redon, reklamo ni Carpio versus AMLAC at mga congressman, pampagulo lang. Tanong Redon, naguluhan ka ba? Naguluhan ka ba nung nagreklamo si Manscarpio? Wala kayong pakialam. May karapatan ba si Manscarpio na magreklamo? O meron palang karapatan eh.